This is my jam. Keep me partying to the AM. Y'all don't understand. Make me throw my hands in the air, 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 air. Oh hot damn, this is my jam. Keep me partying to the AM. Y'all don't understand. Make me throw my hands in the air, air. Ang mga unang balita sa umagang ito. Grupo ni Joey De Venecia dumating na sa Kamara para maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Arroyo. Exclusive, 14 na iniinalang miyembro ng fraternity inireklamo ng paglabag sa anti-hazing law. Exclusive, sari-saring uri ng patalim at illegal na droga nakumpiska sa surprise inspection sa Quezon City Jail. Iba't ibang paraan para matanggal ang stress, alamin. Mahigit 2 buwan bago magpasko, mga tindahan ng Christmas decor sa Dapitan at Caloocan Street sa Quezon City, dinadagsa ng mga mamimili. Torin ay pinagwag bilang pag-alala sa Beatles member na si John Lennon, muling inilawan. Wag pa huli, tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Narito na mga unang balita. Nasa Batasang Pambansa na ang grupo ni Joey De Venecia para sa paghahain ng panibago impeachment complaint laban kay Pangulong Arroyo. Para sa detalye, may ulat si Dano Tingkungko. Dano? Ikan sa mga oras na ito ay nagtitipon na ang grupo ni Jose De Venecia III habang hinihintay ang pagbubukas ng office of section para ihain ang impeachment complaint laban kay Pangulong Arroyo. Sa ngayon ay kasama ni De Venecia sinabayan muna Party List Representative sa Turca Ocampo at Teddy Casino, Gabriela Party List Representative Liza Masa, Lea Navarro ng Black and White Movement, KMU President Elmer Labog, Iloilo Vice Governor Rolex Suplico at Attorney Harry Roque. Isang cart ng dokumento ang pinasok sa South Wing ng Batasang Pambansa. Laman nito ang impeachment complaint at annexes. Ayon kay Joey De Venecia, inagahan nilang pagtungo sa House upang mapaghandaan ang nakikita nilang worst case scenario na maunahan sila ng mga umano'y proxy na Malacanang. Kanina lang ay nagkaroon ng konting aberya sa pagpasok sa grupo ni De Venecia. Ayon sa mga gwardyang nakadetail sa labas ng batasan, meron silang natanggap na instruction na huwag munang magpapasok hanggat hindi pa nagbubukas ang Office of the Secretary General. Pero tiniyak naman nila kay De Venecia na ang grupo nito ang mauunang tatanggapin sa Office of the Secretary General mamaya base sa sequence ng logbook entry. Ang grupo ni De Venecia ang pinakaunang dumating at nagpalista sa logbook. Kaya raw minamadali ng grupo ni De Venecia ang paghain ng impeachment complaint dahil dumarami na umano ang mga boto ng mga kongresista na pabor sa tsa-tsa ng posibleng magpatawig sa termino ni PGMA. Dahil halos 18 buwan pa sa pwesto ang Pangulo, pangamba nila marami pa raw itong pwedeng gawin. Sa mga oras na ito, kani-kanina lamang Igan ay nagsasagawa ng press con ang grupo ni De Venecia para ipaliwanag ang kanilang reklamo at sa mga oras na ito ay nakapasok na nga sila sa Office of the Secretary General kung saan tinanggap na nga sila at sa mga oras na ito ay pinag-uusapan ang reklamo. We have a strong document here, 97 pages, full of course, the allegations and substantial evidence. Okay, maraming salamat, Dano Tingkungko. Nagulat po dyan sa Batasang Pambansa. Sa Laguna, naharap sa reklamong paglabag sa anti-hazing law ang 14 na hininalang miyembro ng fraternity. Ayon sa pulisya, kung di sila agad nakasaklolo, posibleng tuluyan ng napahamak ang 7 nagre-reklamong estudyante. Ang exclusive report mula kay JP Soriano. Magang-maga at halos nangingitim na ang parehong hita ng third-year college student na ito na itatago natin sa pangalang Ron. Isa siya sa 7 estudyante ng isang kolehiyo sa Calamba, Laguna na umano'y biktima ng hazing. Kwento ni Ron, pinaluhod at pinapikit daw sila ng mga senior na miyembro ng fraternity bago sila pinagpapalo ng padel. 30 pataas po. Nakapalo. Malakas ba? Yung iba po. Nasaktan ka ba kahit konti? Opo.
Bagamat aminado si Ron na ginusto niya ang pagsali sa fraternity, di raw niya inakala na ang hazing pa ang maglalagay sa kanya sa panganib. Po namin expected na ganun yung kalalabasan. Ayon sa mga pulis Kalamba, inabutan pa nila ang nagaganap na hazing matapos daw silang makatanggap ng sumbong. They were able to recover a stainless baseball bat at yung iba pa yata doon, mga naka-brief pa. So kung di dumating ang mga pulis? Malamang baka lalo na pasama yung mga victims or worst, baka may namatay pa siguro. Hindi na humarap sa kamera ang 6 pang biktima, pero lahat sila ay nagsampa ng kaso sa 14 pang estudyanteng sangkot umano sa naganap na hazing. Kasong paglabag sa RA 8049 o anti-hazing law ang posible nilang harapin. Tumangging humarap sa kamera ang mga di umano'y nanguna sa hazing. Kabilang sa mga nakulong matapos ang inquest, ang ilang babaeng tumangging sangkot sila sa pananakit. Kasi po, wala po. Hindi po kami kasali. Nanood lang kami. Bakit po kami hinuli? Nandudong ka, ano ginawa mo? Pinigil mo ba sila? Inirereklamo ng mga magulang ng ilang sospek ang anilay di patas na pagsasampa ng kaso sa kanilang mga anak. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng pulisya sa may-ari ng eskwelahan. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Naglunsad na ng follow-up operation ng Quezon City Police District laban sa mga tumangay ng isang sasakyan sa Fairview, Quezon City. Mabuti na lamang at hindi grabeng nasugatan ang may-ari ng sasakyan at ang kanyang kasambahay. Ang report mula kay Bernadette Reyes. Alas 10 kagabi na matanggap ng Quezon City Police District ang reklamo tungkol sa isang sasakyang kinangay sa barangay Doña Carmen sa Fairview, Quezon City. Dali-dali nagtungo ang police follow-up unit sa lugar. Pero ilang minuto na nakatakas sa mga sospek tangay at Toyota Hilux na may plakang XPE 246. Lumabas yung Hilux, sobrang bilis, lumilipad talaga. Yung lagusan ng kasada, ma'am, connected sa Litex Road. So ang Litex Road na yan, pwede papuntang Montalban. Pinti yung sa may payatas na yun, ma'am. Tanging dinat na nila ang biktimang itago natin sa pangalang Marie. Nanginginig pa sa takot si Marie. Kwento niya galing sila ng kasambahay na si Rizal Baho sa Taguig kung saan sumali sila sa bazaar. Hinatid lang niya si Rizal sa bahay nito nang mangyari ang insidente. Pagbaba ko po mismo, isasara ko ng pinto. Inagaw niya po yung pinto. Tapos pumasok na siya sa loob. May sigaw po ako nahingi ng tulong. Tapos yung mga tao po tingin lang sa akin. Ilang sandali rin nakipambuno si Marie sa dalawang sospek pero sadyang malakas ang mga ito. Tapos tumatama na ako sa salamin. Tapos nung hindi niya ako masuntok, hinahablit niya ako from the back. Binuksan niya yung pinto, inilaglag niya ako. Dumating sa estasyon ng pulis si Konsehal Dante de Guzman ng Quezon City na malapit na kaibigan ni Marie. Makikipagtulungan daw ang lokal na pamahalaan sa pulisya para hindi na masundan pa ang car theft sa lugar. Pagdating ng holiday season, siguro we should intensify more itong foot patrol natin and at the same time come up with more checkpoint. Pero suspesyon ng mga pulis, hindi car theft, kundi hold up ang motibo ng mga sospek. Inaasahan nilang lilitaw din ang Hilux ng biktima. Pero ang milyong-milyong piso na kinita niya sa bazar at mga paninda, siguradong nilimas na ng mga sospek. Tangi mga kalmot sa katawan, isang pares ng sapatos, at laruang regalo sa pamangkin ang iniwan kay Marie ng mga sospek. Nangako naman ang pulisya na patuloy na tututukan ng kaso. Ito ang unang balita mula sa Quezon City. Bernadette Reyes reporting. Exclusive mga patalim at iligal na droga na kumpiska sa sorpresang inspeksyon sa Quezon City Jail. Isang binatilyo pinaniniwala ang nalunod sa isang ilog sa La Union. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita.